Ang talagang pinaka-layunin ng impeachment, bulat sa pool, at pati na yung pagpapaaresto kay dating Presidente Duterte. Ang nasa likod doon ay yung mga kalaban niya sa politika. At lahat ng yan, tinitingnan lang 2028. Ulit-ulit na nating sinasabi at marami na rin ang nagsasabi na si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan. At ang tanging paraan upang tanggalin mo siya bilang isang kandidato ay impeachment ka. Pero hindi sila nagtagumpay doon. Dahil ibinasura ng Korte Suprema. Masyado namang maliwanag kasi na talagang nilabag nila ang saligang batas. Nakita naman natin na naging resulta ng halalan, karaan. Lahat na lantarang umalaban sa mag-ama, lumagapak lahat sa eleksyon eh. Kaya hindi natin maintindihan bakit sige pa rin sila na sige. Ayaw talaga silang makinig. Talaga siguro nakatakda sila lahat na mawala sa kapangyarihan baka sooner than expected. O hindi wala na bang magagawa ang gobyerno dyan kung lumipat. There are many ways of communicating with the platforms ng iba. Pwede naman yan. Sa ano bang ginagamit? Facebook, TikTok, o hindi ang gobyerno gumawa ng komunikasyon sa mga platforms na yun para maikito. Siguro walang committee report. Ganun lang kasimple yun. Hindi nila tina-transcribe ng nangyari dyan sa committee yan. Kaya wala siyang makikita. Pero tama yung pinupunto ni Congressman Tiangco. Kailangan lahat ng galaw mo dyan sa Kongreso, merong record yan. Tina-transcribe yan eh. Apart from transcription, nire-record pa yan. Bakit hindi nila may labas yan? Ibig sabihin, meron na naman silang hocus-pocus. Ang problema naman kasi dyan sa mga nagre-reklamo din. Matagal na natin sinasabi, they should file a petition with the Supreme Court kaugnay dyan sa komite na sila ang nagdidesisyon, yung maliit na komite. Di ba? Supposedly, yung Kongreso sa plenary yan. Pero ang nangyari, pag hindi magkasundo yung Senado at ang Kongreso, kakaroon ng bicameral committee. Matagal na nating sinasabi yan. Hindi lang tayo. Marami na nagsasabi dyan na labag sa konstitusyon niya. Wala naman sinasabi doon na ang magdidesisyon ng hindi nagkakatugmang batas na nanggagaling sa mababa at batas na kapulungan ng Kongreso, ang gagawa nun yung bicameral committee. That is against the Constitution. Kailangan tumawag sila kung hindi sila magkasundo o hindi tumawag sila ng joint session para pag-usapan nila sa plenaryo. Hindi yung sila lang. Actually, di ba, binulgar na yan, 2 tao lang, 3 tao lang nagdidesisyon sa bicameral committee. Yung napag-usapan ng 2 kapulungan, pag hindi magkasundo, hindi nagmamatch, sila na ang bahala doon, yung 3 yun. Yung speaker, sino pa? Yung Senate President, at meron pang isa, yung committee dyan sa Kongreso. Hanggat hindi nila hindi sila umaakit sa Korte Suprema, palaging kanya yan. Ito naman si Presidente Marcos Jr., hindi ko rin maintindihan. Kaya puro ka lang naman salita, Mr. President. Mga tao mo yan eh. Mga kaalyado mo lahat yan. Pag gusto ng isang presidente, kaya-kaya mong baguhin lahat yan kung meron kang political will. Pero kung wala, walang nangyayari sa atin. Ang sinasabi niya, kaya siya nag-resign dahil may naninira sa kanya na tumatanggap siya ng 2 milyon kada linggo. Di ba? Yan ang sinasabi niya. Kung yan
yan ang dahilan. Medyo malabo naman yung magre-resign siya. Baka mas meron pang ibang dahilan. Kasi resignation is not the response sa paninira. Ang sagot dapat dyan, i-demanda mo yung naninira para malaman natin ang katotohanan at maipakulong natin yung naninira sa kanya. Kung magre-resign ka lang, it doesn't show anything or prove anything. Nandun pa rin ang paninira sa'yo. Yun nga. Kaya kung ako ikaw, Attorney Santiago, demanda mo. Pakulong natin. Naninira sa'yo. Baka naman merong pinagagawa sa kanya, hindi niya masikmura. Kaya nag-resign na lang siya. Ayun. So, yan talaga yung mga nangyayari, Attorney Sal, kapag may mga opisyal na yung talagang dedicated sila sa kanilang trabaho pero may ibang pinagagawa na hindi nila kayang gawin. Anyway, Attorney Sal, dako na po tayo sa ating mga mensahe dahil medyo marami din po ang... Meron pang isang yung parte ng news na ia-apila daw ng DOJ. Sino ba mag-aapila? Yung kung mabasura daw yung kaso ni... Yung kay Alias Totoy at Attorney Sal. Sino mag-aapila? I think ang DOJ mismo, Attorney Sal. Kung ibasura daw ng korte? Opo. Yun yung... Yung ba sabi? Sila yung mag-aapila sa pagbabasura nung kaso na inihain laban kay Alias. Basura na ba? O natatakot lang sila baka mabasura? Sa ngayon pa po ay wala pa pong mga update regarding dyan, Attorney Sal. Pero yun po yung pinakahuling update na iaapila po ng DOJ regarding dun sa kaso ni Alias Totoy. Parang malabo yan. Ang pagkakas natin dyan wala pang kasong ipinapile laban sa kanya. Kasi preliminary investigation stage muna yan bago sila muna magdidesisyon dyan kung merong probable cause against yung mga ginalanan niyan, yung manong nasa likod ng pagkawala ng mga sampungero. Kasama nga siya sa demanda doon Nagre-reklamo nga sinasama. Siyempre, kasama talaga siya. Dahil sa kanyang mga testimonya kasama siya. Hindi naman siya. Kasi kung ang plano nila gawin siya testigo, state witness, kailangan i-debanda muna siya. And then sasabihin niya sa hukuman, apply siya ng prosecution, ng gagawing state witness, kailangan maprubahan na siya ang least guilty. Pero lumalabas, kung makikinig ka sa kampo ng kabila, siya ang mastermind. Paano maging least guilty? Kung siya nag-enforce, paano maging least guilty? Carlo, balikan natin yan. Alam mo, kasi kailangan talaga paulit-ulit ng dapat malaman ng taong bayan. Ang talagang pinaka-layunin ng impeachment, mulat sa pool, at pati na yung pagpapaaresto kay dating Presidente Duterte, ang nasa likod doon ay yung mga kalaban niya sa politika. At lahat ng yan, tinitingnan lang 2028. Ulit-ulit na nating sinasabi at marami na rin ang nagsasabi na si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan. At ang tanging paraan upang tanggalin mo siya bilang isang kandidato ay impeachment ka. Pero hindi sila nagtagumpay doon. Dahil ibinasura ng Korte Suprema. Masyado namang maliwanag kasi na talagang nilabag nila ang saligang batas. Kasi yung saligang batas natin, inilagay doon yung pamamaraan ng pagpapatalsik ng isang opisyal na dinidemanda mo. Corruption, betrayal of the public trust, treason at kung ano na pa na nakatakda sa saligang batas. Hindi na sinunod yun Nung idinimanda,
yung unang 3 complaints, hindi nila ni-refer yun sa Committee on Justice. Dapat kasi i-refer, pati na nga yung 4th complaint, dapat ini-refer din yun. Sinasabi ng isang Associate Justice na ang Supreme Court ang mali. Nag-judicial overreach daw. Lahat yan puro kabalbala naman yan hindi mo sinunod. At yung hindi nila pagsunod, hindi lang yung sabihin mo negligent. Sinadya inamin na nga na talagang hindi ini-repair ng Secretary General kay Speaker para hindi mag-trigger yung 1-year ban. Sinasabi naman ng dating Associate Justice, mali naman daw ang Korte Suprema nung sinabi nito na ang naging batayan, walang plenary vote. Ang katotohanan niyan, ang nangyari niya sa pagbotong niya. Kasi pag sinabi mong botohan, merong tatayo, bumotion na I move that the articles of impeachment filed i-transmit na sa Senado. Magbubotohan ngayon sila. Pero ang nangyari dyan, hindi naman ganun Ang nangyari doon, pininisinta yung mga nakapirma na mahigit sa 1/3. Pati kahit na ipagpalagay mo na parang nagbotohan na rin. Pero alam mo, Carlo, mga kababayan, hindi po yon ang pamamaraan ng pagbobotohan. Kaya nga inire-repair, yung House Rules kasi nila, pati na yung sa saligang batas na sinasabing i-repair mo yan sa Committee on Justice. Dahil doon sa Francisco ruling na palagi nilang ini-invoke na sa tingin ko hindi naman nila binabasa. Kasi doon sa Francisco ruling, sinasabi ron na yung initiation ng impeachment will begin from the time na ini-repair mo sa Committee on Justice. Hindi nga nakarating doon At ipagpalagay mo na, kaya ang tanong, bakit ba ini-repair mo sa Committee on Justice? Kasi meron tayong tinatawag na due process clause of the Constitution. Na sinasabi na kailangan pag may demanda sa isang mamamayan, sa isang opisyal, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon. Papaalam mo sa kanya kung anong demanda niya. Bibigyan mo siya ng pagkakataon na sagutin niya ang demanda mo, paliwanag mo. No? Bali yan, kalokohan yan, walang batayan yan. Yun ang tinatawag na due process. Bibigyan mo siya ng pagkakataon, ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya mo nire-repair yan sa Committee on Justice. Kasi doon sa lugar na yon, sa committee yon, doon katatawagin, doon ka papasagutin. Pareho rin yan sa criminal case. Pag naghain ng demanda laban sa'yo, ang gagawin ng prosecutor, padadalang ka ng reklamo sa'yo at pasasagutin ka niya para malaman niya kung may probable cause at ihahain niyang formal sa hukuman. Ganon din yun. Naghain ka ng demanda sa House, ang House naman, i-determine nila doon sa committee nila kung may probable cause o hindi. At kung meron, ihahain na nila sa plenary. Lahat sila sa House magdidesisyon kung tama yung rekomendasyon ng Committee on Justice. Hindi nga lahat ng gawa yun Paano mo sasabihin ngayon na sumunod sila sa pamamaraan na itinakda ng saligang batas? Masyadong blatant talaga ang ginawa nila Masyadong sinadya. Pag sinadya mong ginawa, paglabag, alam mo na kagad na ito'y hindi maaari. Ang problema dito sa mga iba, mga abogado pa man din, nakukulayan ang kanilang desisyon. Sabi nila na mali ang Korte Suprema. Paano nga, ayaw nila si Inday Sara na tumakbo sa Pangulo sa 2020 kasi siguradong panalo The only way to remove her
is to convict her para ang pinaka-penalty kasi is perpetual disqualification from office. So, pag kinonvict mo, wala na siya. Oh. Kaya yan talaga naman ang nasa likod. Dahil itong mga ayaw sa mga Duterte, yan lang ang pamamaraan eh. Tapos ito pang ama niya, pinakamalakas na endorser niya, pinakulong na rin, dinala na sa Hague para hindi makatulong sa kanyang kandidatura. Pero alam po ninyo nakita naman natin ang naging resulta ng halalan. Lahat na lantarang umalaban sa mag-ama, lumagapak lahat sa eleksyon Kaya hindi natin maintindihan bakit sige pa rin sila na sige. Ayaw talaga silang makinig. Talaga siguro nakatakda sila lahat na mawala sa kapangyarihan baka sooner than expected. Matagal na nating napaliwanag yan. Yung kasi, tatanda mo nung inaresto yan, kami ng aking anak na si Paulo naghain ng petition for writ of habeas corpus at sinasabi ng halos lahat ng mga abogado noon na hindi na tama yung petition for writ of habeas corpus dahil nga nakaalis na. Actually, yung ginagawa namin yan, hindi pa nakakaalis. At pwede pang maaabot ng Korte Suprema. Pero ang teorya ko, iba. Teorya namin ng anak ko si Paulo. Pag meron kang nilabag na batas at ikaw ay opisyal ng gobyerno, yung gobyerno mismo, yung lumabag at yung gobyerno mismo, meron jurisdiction ng korte roon. Habang totoo sinasabi nila na walang jurisdiction ng Supreme Court sa ICC, ay hindi naman ICC ang pinag-uusapan Ang pinag-uusapan natin, nilabag mo ang karapatan ng dating Presidente Duterte. At sapagkat nilabag mo, ang Korte Suprema sa ilalim ng saligang batas, ang siyang magsasabi kung may nilabag ka o wala. Kung anong sinabi nila, yun ang batas. Dapat mo sundin. Kaya, ang aming dasal sa Korte Suprema noon, utusan ang gobyernong ito na ibalik nila si Presidente Duterte sa ating bansa sapagkat illegal ang kanilang ginawa. Hindi mo uutusan ng ICC. Wala silang jurisdiction doon. Ang uutusan mo, ang gobyerno. Sabi naman ng iba, sabi niya, paano may babalik yan? Di ba sinabi na natin, paulit-ulit na sa programa natin, kung si Tebes, Congressman Tebes, hindi ba iyon ay inaresto sa Timor-Leste dahil sa mga kaso niya rito. At para makuha natin siya, naghain tayo ng extradition na tinatawag. Ibig sabihin, yun ay pakiusap sa gobyerno doon sa taong nasasakdal na nasa kanila na ibigay sa atin upang managot dito sa Pilipinas. Hindi ba tinanggihan sila? Natalo ang gobyerno doon sa Timor-Leste. Initially, nanalo sila. Pero si Tebes umakyat sa pinakamataas na hukuman nila ron. Binaliktad. Ibig sabihin, talo Pilipinas. Ang tanong ko, isasabihin, wala tayong jurisdiction dyan sa Timor-Leste. Ba't nakabalik si Tebes? Ibig sabihin, ang gobyerno natin, kung kaya, kaya ko din. Kaya hindi ba yung artikulo sa Manila Times, yung ginawa ko, habang series, sabi ko, if the government wants, it can bring back Duterte. Kung gusto. Problema ayaw. Kasi marami ng pangyayari dito sa ating bansa at sa labas na nagpapakita na ang isang gobyerno ng isang bansa, kung gusto, pwede niyang kunin na muli. Ulitin ko na naman. Maliban pa kay Tebes, yung nangyari sa Italian government. Yung ICC,
2 buwan na nakakaraan, merong pinakiusap sa Italian government na arrestuin nila isang foreign national, hindi Italiano, nandun sa Italia, sa Italy. Inaresto para isurrender sa ICC. Madaling sabi, inaresto nila yung foreign national. Ibinigay sa ICC. Pero itong Italian government, natuklasan nila na mali pala yung prosedimento ng pag-aresto nila. It discovered that there was an irregularity in the arrest. Hindi nasunod yung batas ng Italian government. So sabi nila, hindi pa pwede ito. Kailangan kunin namin dyan sa ICC. O hindi man nakuha nila. At ibinalik nila doon sa bansa ng foreign national. Nung tinatanong nga yung Italian government, di ba nagreklamo ang ICC na kinuha nyo uli yung sinurrender nyo? Sabi niya, bakit? Ba't sila magreklamo? Ano sila? Diyos? Kami ang Diyos dito. Meron kaming sariling batas. Kami ang masusunod. Pangalawang halimbawa na yun, na kung gusto ng gobyerno, pwede kunin yung tinapon sa ICC. Yung pangatlo, yung sa Estados Unidos. Yung nangyari sa Estados Unidos. Hindi ba si Presidente Trump, meron siyang bagong patakaran ngayon. Ayaw niya ng mga illegal immigrants. Isa sa mga illegal immigrants, pinatapon nila sa El Salvador. Ibinalik doon kasi El Salvadorian yung yung illegal immigrant. Ang ginawa ng illegal immigrant, nagdemanda sa mababang hukuman. Natalo ang gobyerno ng Estados Unidos. Umakyat sila sa Korte Suprema. Ano nangyari? Talo. Ano sabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos? Hindi maaari na basta tayong magpapatalsik ng isang mamamayan, ito man ay Amerikano o foreign national, na hindi nyo sinusunod ang immigration laws natin. Sundin yan. Kaya inutusan ng Korte Suprema ang Trump administration, facilitate the return. Ibalik nyo yan, gumawa kayo ng paraan. Ano sabi? Pwede. Korte Suprema ay may jurisdiction sa gobyerno na gumawa ng mali o illegal. Kaya, pareho rin ang nangyari kay Presidente Duterte. Kaya yung ating petition for a writ of habeas corpus ay pinail sa Korte Suprema. Ang ating dasal doon sa kanila, kung maaari lang po, utusan nyo, ideklara nyo illegal ang ginawa ng gobyerno at utusan nyo ang gobyerno ito na ibalik. Maraming pamamaraan ng pagbabalik. Balik nga si Tebes. Balik nga yung Italian, yung isang foreign national sa Italian government. Balik din yung El Salvadorian na in-expel nila. Ba't naman hindi natin pwede gawin dito? Ginawa na nga natin Timor-Leste. Alam mo, yan si Secretary Gatchalian, matinong tao yan Kung hindi man ginawa ang dapat na tungkulin, pwede nyo naman i-demanda Ba't di sila di-demanda kung totoo yan? Yeah. Collection lang yan The matter of collection. Punta nila Secretary Rex Gatchalian. Sigurado, alam mo, wala pa akong nirefer dyan kay Secretary Rex Gatchalian na hindi niya ina-actionan. Immediately, may action kagad yan. Laging positibo ang galaw niyan. Kailangan lang talaga siguro nila siguro i-follow up na lang po siguro nila, Attorney Sal. Baka siguro sa dami ng guarantee letter ay hindi agad na bibigyan pansin yung particularly sa kanila. Ito naman po from Henry Siason. Attorney Sal, pwede ba gamitin ni Tamba ang pera ng taong bayan para sa demolisyon kay VP Sara at para sa gastos sa eleksyon na pabor sa kanila? Salamat, Attorney Sal. Gumagalang Henry Siason ng Pasig. Obviously, hindi dapat gawin. Pero yan ang nangyari. Ginawa nila ng paggagastos ng pera ng bayan. Kasi pag nag-initiate ka ng impeachment, siyempre gastos ka. May session dyan. Pagbibili lang ng kanilang mga judicial robes na tinatawag. Marami siyempre gastos. You're using the money of the people in form of taxes that they pay para ipatupad mo yung ginagawa nila.
Bawal yan. Supposed to be. Pero, alam niyo na, sa politika magagaling ang mga politiko natin na lumabag sa saligang batas. Given na yan. Given. Yan. Alam niyo, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng programa natin, pag meron po kayong nakikitang kamalian, mag-ipahayag nyo, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsulat nyo, kaya sa social media. Lumabas po kayo sa kalsada, mag-organize kayo ng mga mapayapang people's rally, demonstrasyon. Saka gawin yung regular, kaya yung ginawa namin ng panahon ng tatay ng presidente ito. Hindi ba? Hanggang dumating sa tinatawag na EDSA Revolution. Hindi naman ganun kadali. Kailangan kasi talagang ang taong bayan huwag nilang pabayaan ang kanilang karapatan. Sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa kanila. Yan ang sinasabi ng saligang batas. Sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. Pag hindi ka talaga magsasalita, yung gobyerno na binigyan mo ng mandato. Kasi itong mga nasa mga gobyerno, tayong taong bayan na nagbigay sa kanila ng mandato, tungkulin. Ano man tungkulin nila? Tungkulin na pagsilbihan tayo at proteksyonan tayo. Pero pag nilalabag, sinong tatanggal sa kanila? Di tayo rin. Tayo nagbigay sa kanila. Taong bayan din. Tama po kayo dyan, Attorney Sal. Ito naman po, another message from Lorna, isang YouTube comment. Dapat sila ang ma-impeach dahil sobrang kahirapan ngayon ng bansa at sa sobrang mahal ng bilihin. Puro impeach kay VP Sara ang utak nila. Dapat sila ang ma-impeach dahil sa daming nawawalang pera sa bayan. Walang awa at walang tunay na malasakit ang gobyerno ngayon. Sila ang mga politiko, ang yumayaman. Pinababayaan lang nila ang mamamayang Pilipino. Wala, hindi mangyayari ang impeachment. Mag-impeach mo yung presidente ngayon. Hawak nila kapangyarihan pampolitika. Yung impeachment process, merong proseso ang magkakain ng impeachment ang mga miyembro ng Kongreso. Paano sila mag-aayon namin sa presidente? Puro nga kaalyado, kakampi. Kita mo, pati na nga yung supposed to be kakampi. Inday Sara, pumipirma sa impeachment kasi sinasabi nila na pag hindi kami pumipirma, kawawa ang distrito namin. Wala kami budget, walang ayuda. Yung mga projects na mga isinagawa namin, bibid-bid, di ba tutuloy? Kawawa, taong bayan. Ayan ang problema niya. Ayun. From Roberto Estampa, Attorney Sal, bakit makikialam ang Pilipinas sa gulo ng China at Taiwan? Hoy, puro Chekwa yan. Walang pakialam ang Pilipinas sa gulo nila. Bakit makikialam ang Pangulo? Gusto ba nila na mawala sa mapa ang Pilipinas o maging kapareho sa Sarajevo o Ukraine? Bakit kaya ba ng US pigilan ang ang banat ng China? Kaya dapat wag na makialam ang Pilipinas at wag gamitin ang US base sa giyera ng China at Taiwan dahil yan ang babanatan ng China. Wag ilagay ang buhay ng mga Pilipino sa kapahamakan. Matagal na po yan, di ba? Matagal na natin kinutulig sa yan. Wala naman nangyayari. Maganda na sana yung kanyang patakaran. Kaibigan ng lahat. Walang kaaway. Nangyari ba yun? Hindi. Buti pa ng panahon ni Presidente Duterte. Inaibigan niya lahat. Pero, pag gumalaw ang bansa natin, batay sa ating interes. Pag kontra sa interes natin, hindi niya gagawin. Tingnan mo yung ginawa niya sa EDCA. Di ba? Yeah. Sinuspindi niya yung implementasyon ng EDSA pagbibigay ng mga base militar sa Amerikano. Tinuloy yun ng administrasyon ito. Dinagdagan pa po. Nadagdagan pa. Hindi lang nadagdagan. Meron pa. Di ba? Binigyan pa natin sila ng pagkakataon na magtayo ng pabrika ng mga armas dito. Siyempre, yung kalaban ng mga Amerikano, gagalit sa kanila, gagalit sa Pilipinas. Kasi
tayo nagagamit. Tayo ang phone na tinatawag. Ayan. Ito naman po, another message from Bebeng Yazima. At yan kasi takot sila kay VP Sara sa 2028 elections. Dapat lumaban sila ng patas para malaman sino talaga ang gusto ng taong bayan maging presidente. Ang hirap sa kanila at sila masyado, Attorney Sara. Sabi pa ng ating texter. Kaya mag-organize tayo dyan sa mga lugar nyo para Inday Sara sa 2028. Ayan. Another message from Freddy, Attorney. Ang tingin kasi ng mga yan, sila ang Diyos. Gusto nila na lagi sila ang nasusunod. Ngunit para lang may sumunod, ginagamit naman nila ang pera ng taong bayan na pang suhol. Ganun na nga. Ayan. Ito naman po from Tirso Teodoro Jr. Arca. Dapat may monthly mandatory medical examination ng mga trainees sa mga military recruitment during training. Ito naman po ikaugnay doon sa nangyaring issue during sa isang acceptance ceremony, Attorney Salay, may biglang pumanaw na isang kadete. Kaya dapat may mandatory medical examination. Kung okay pa ba sila, kaya pa ba nila na magpatuloy sa training, Attorney? Dapat kasama yun sa training. Dapat meron silang regular. May doktor dyan. During the training, titignan nila. Kasi may rigorous ang training. Speaking of mandatory na tinatawag na mag-asapilitan, maganda yung panukalang batas ni Senador Robin Padilla. Ang kanyang panukalang batas, lahat ng empleyado ng gobyerno, official man o ordinaryo, kailangan magpa-test. Di ba? Siya yun yung hair follicle test. Lahat. Para malaman kung sino yung mga addict dyan o hindi. At mapanganib kung ikaw isang addict at nandiyan ka sa loob ng gobyerno, maapektuhan yung trabaho mo. Maganda rin yung panukalang batas ni Senator Robin. Isa sa mga dahilan kung bakit ang mataas ang kriminalidad natin. Matatanda mo si Presidente Duterte, galit na galit yan kay Kiko. Kiko Pangilinan, nakabalik sa Senado. Nagalit siya kasi siya ang nagpanukalang batas na ibinaba ang edad na magiging exempted from criminal liability. Kaya itong si Robin ngayon, gusto niyang ibalik, itaas natin. Ibaba yung, kung yung 10 taon, pwede, kasi under the present law, pag ikaw minor de edad, ay hindi ka pa pwede ikulong kailangan, sabi ni Presidente Duterte, hindi pwede yan kasi yung mga batang yan ang mga future criminals kasi nga bata pa sila, nasanay na sila na mag-commit ng krimen. Kaya sila ang mga tinitrain mo maging kriminal, ginagamit mo. Kasi hindi naman natin pwede pakulong. Gagalitan mo lang. Kaya dapat nga sabi ni Presidente Duterte noon, dapat pati yung mga magulang ipakulong natin pag hindi nila makontrol yung kanilang mga anak. Okay, maganda yung mga panukalang batas ni Senator Robin Padilla. Gaya na sinabi natin, yung mga kontra dyan sa BICAM, yung Bicameral Committee, tuwag muna kayo sa Korte Suprema para mandeklara na yung unconstitutional. Dahil pag hindi, paulit-ulit lang yan. Yung sinasabi na ibibito, naku, salita lang yan. Hindi ba yung nakaraan, yung mga insertion, pinirmahan niya. Pero ngayon, sinasabi niya na alam niya naman daw na mayroong mga kalukuhan, mayroong korupsyon, mayroong SOP, mayroong bribery. Alam niya pala, ba't niya pinirmahan doon?